Ito ang reading mo, Gemini. Welcome back to our channel. Naway nasa mabuti kayong kalagayan while watching the channel. This is a general reading. Kayo nang bahalang magpalit-palit ng situation nyo sa reading ko. At the bottom of the deck, Knight of Wands. I feel like ang nasa-sense ko na energy mo, nakita ko na andun yung pagsusumikap mo. Masaya ka dun sa ginagawa mo, sa trabaho mo. Kung paano mo minamahal yung ginagawa mo, yung trabaho mo, sa araw-araw na ginagawa mo, binibigyan mo yung palagi ng pagtsatsaga at pagrespeto dun sa mga nakapaligid sa'yo. And ginagawa mo palagi yung pagsusumikap dahil marami ka pang pangarap sa buhay. Ang mensahe ng card mo, andun yung nasaktan ka ng paulit-ulit ng ilang beses pero natuto ka dun. Alam mo ngayon kung paano ialis yung sarili mo dun sa isang sitwasyon na para sa'yo magulo at masakit. Meron kang kailangang harapin ng mga desisyon or ayusin. Kung ano yung pagkukulang, binibigay mo lahat palagi yung kaya mo doon. Pinupunuan mo kahit pagod na pagod ka na. Alam mo yung responsibilidad mo. Alam mo din kung ano yung kaya mo. May mga gumugulo sa isipan mo, especially kapag mag-isa ka. Doon mo naaalala yung mga sitwasyon na para sa iyo masakit or nagpapalungkot sa iyo. Meron ditong darating na bago mong sisimulan na proyekto or passion. Yung relasyon na nagkakaroon ng magandang pakikitungo sa isa't isa. You have a lot of option, pero naguguluhan ka kung ano yung pipiliin mo dahil ang dami-daming dumarating pero hindi mo alam kung ano yung uunahin mo. May mga natutunan ka sa mga pinagdaanan mo. Either masama man yan or mabuti, masakit man yan o hindi. Para sa iyo lahat ng mga pinagdaanan mo, naging aral yun sa iyo para mas paunlarin yung sarili mo at maging matibay dun sa mga pagsubok na pinagdadaanan mo. Iniisip mo kung ano yung paraan na magagawa mo para kumita or lumago yung business mo or yung pinagkakitaan mo or yung pinagtatrabahuan. Paano mapaunlad yung karir mo, yung hanap buhay mo. Clarify natin ang 3 of Swords. 10 of Swords and 2 of Wands. Sobra kang nasaktan dun sa pangyayari na sinaksak ka ng patalikod, niloko ka. Hindi mo inaasahan na gagawin yun sa'yo. Ngayon, tinitingnan mo na lang yung buhay mo kung ano yung darating para sa'yo at gusto mo nang mas isipin kung ano yung mga plano mo para sa kinabukasan mo. Ayaw mo nang isipin yung mga nangyari sa nakaraan na nagtapos na at nasaktan ka doon. Clarify natin ang 10 of Wands, 5 of Wands, and 7 of Wands.
nagkaroon ng pagtatalo, hindi nagkakasundo dun sa mga nangyayari. Kaya nagkaroon ng end doon sa sitwasyon na yun. Kasi nag-struggle na eh. So, binigyan mo muna ng rest yung sarili mo para makapag-isip. Clarify natin ang Ace of Wands. The Hangman and the Star. You feel stuck dun sa sitwasyon na to and iniisip mo kung ano yung gagawin mong paraan para makapag-move or makaalis dun sa sitwasyon na yun. And gusto mong magsimula uli kung saan ka magiging masaya. Clarify natin the Chariot. The High Priestess and the Emperor. Merong kumukontrol sa buhay mo eh. And you keep it to yourself kung ano yung mga nangyayari. Ayaw mong ipaalam sa iba. Marami kang natutunan kasi yung mga na-experience mo dun sa relasyon na yon, nahirapan ka. Some of you, andun yung kinokontrol mo kung ano yung nararamdaman mo or yung iniisip mo. And tinatago mo lang kung ano yung feelings mo. Clarify natin Judgment. Queen of Pentacles and Five of Wands. Iniisip mo na kung mag-i-invest ka pa, ano yung darating sa'yo. And iniisip mo na baka conflict or may kakumpetensya ka. And natatakot ka dun. Clarify natin ang Nine of Swords. Page of Pentacles and Queen of Cups. Pinag-iisipan mong mabuti kung ano yung gagawin mo. Gusto mo munang bigyan ng panahon yung sarili mo na andun yung pagmamahal. Ikaw yung magpupuno kung ano yung pagkukulang. Kung ano yung nararamdaman mong hirap dati at sakit. Ikaw na yung gagamot. Kahit para sa'yo, hindi mo alam kung saan ka mag-uumpisa. Pero alam mo sa sarili mo na dun ka magiging masaya. Clarify natin ng Seven of Cups. Three of Cups and Knight of Cups. Ngayon nare-realize nitong tao na to yung feelings niya. Gusto niyang makipag-ayos. And nandun pa siya sa point na magulo pa yung isipan niya. Clarify natin ang Page of Pentacles. Ten of Cups and Death. Unti-unting magkakaroon ng pagbabago dun sa relasyon. And magiging masaya ka. Kung ano yung hindi nangyari before, unti-unting darating din sa'yo yung mga gusto mo. Magiging masaya ka dun sa mga darating. And may mga iniisip ka ditong paraan na gusto mong gawin para makuha kung saan ka magiging masaya. Kasi hinahanap mo yung magkaroon ng pagbabago, yung mga nangyari before. Alamin natin kung ano mensahe sa'yo. My ability to receive is measured by how much I practice good feelings thoughts. Ang mensahe para sa'yo na kung ano yung kaya mo, yun yung gawin mo. Kasi kung sa tingin mo makakabuti para sa'yo yung sitwasyon na yun, yung mga gagawin mo, huwag kang magdalawang isip.
go ahead and gawin mo lang kung ano yung sa tingin mo makakabuti para dun sa buhay mo at dun sa mga taong nasa paligid mo. Kasi ikaw naman yung gagawa ng gusto mo. Kung iaasa mo sa iba, syempre, iba yung magiging resulta nun. Mas maganda na kung saan ka magiging masaya, yun yung gawin mo. Basta alam mong tama yun, masaya ka dun, ipagpatuloy mo lang, and ibigay mo kung ano yung best mo palagi para makuha mo kung ano yung gusto mo. At itong yung reading Gemini, kung nakaresonate ka, kindly comment down below. Thank you for watching.